What percent ang finished product compared to Nawasa versus deep well? Okay. Maganda yung tanong, no? Pero para sa mga baguang viewers, medyo baka hindi nyo maintindihan. Pero you better know this. Okay. Sa water refilling station business, meron tayong tinatawag na product and reject water. So sa purified to, no? Sa mineral and alkaline, wala namang reject yan. Lahat yan makuha mo as product. Walang tapon, backwash lang ang tapon yan. Pero sa purified drinking water, you have two, product and the reject water. Yung nasa likod ko, ito, tawag dyan ay flow meter. Ito. Yan. Sinusukat niyan kung gaano kadaming tubig yung nakukuha mo at kung gaano kadaming tubig yung tumatapon. Ngayon, ang tanong niya, to be specific, ang sabi niya, gaano daw kadami ang tumatapon na finished product compare sa deep well. Okay. Ang sagot ko ito, mapa-deep well yan o mapanawasa yan, parehas lang yan. Kasi ang nawasa, although tinatawag nating level 2, para mas madaling maintindihan ng mga viewers natin. Yung nawasa, kapag kumuha ng tubig sa ilalim ng lupa, pinaprocess nila yan, tapos nire-refine, nagalagay ng chlorination para mamatay yung bacteria na nakuha nila. So meaning to say, deep well pa rin naman siya na isusupply sa'yo, kaya lang, chlorinated water na siya. Patay yung bacteria, pero it doesn't mean na pwede mong inumin. So meaning to say, kapag nawasa ang gamit mo, may chlorine ka na kailangan tanggalin. Kapag naman naka-deep well ka, it's untreated water. Hindi natin masabi kung gaano kalinis yung tubig na yon. May posibleng buhangin na lalabas. Wala siyang chlorine. So, magkaiba ng water source. But the question is, gaano daw kadami ang pwedeng makuha sa product at sa reject water? Ang sagot ko dyan, parehas lang yan. Mapa-deep well yan o panawasa yan. Depende yan sa membrane na gagamitin mo. Pag dumaan kasi yan dyan sa mga multimedia filters, pag dumaan yan sa multimedia filters, tatanggalin niya ng chlorine kasi may activated carbon yan. So, pag natanggal na niya yung chlorine, babalik siya sa parang deep well na lang. Walang buhangin, walang anything. Dahil ang tanong niya is gaano daw kadaming percentage, parehas lang. Depende yan sa calibration ng inyong machines at saka sa ginamit na membrane. So, ito yan. Hindi ko masagot to ng diretso kasi there are some places na mas malinis pa ang deep well kaysa nawasa. Hindi ko alam kung taga saan yung nagtanong sa atin. Sagutin ko na lang in general para at least makatulong sa mas maraming viewers. May mga pagkakataon na mas malinis ang deep well sa nawasa. At may pagkakataon naman na mas malinis ang nawasa sa deep well. So, hindi parehas. Bawat lugar, magkakaiba. Paano mo sasagutin ng tama yun, di ba? Paano ko sasagutin ng diretso yun? Kasi bawat lugar, magkakaiba po sila ng quality nung nakukuha nating tubig. Sample, Maynila. Ang ganda ng Maynila. So, technically, malinis ang tubig dyan. Punta ka sa Pangasinan. Dito sa amin sa Pangasinan, Bautista. Magbanggit ng lugar, eh, no? Ay, alam na mga taga-Nawasa yan, yung minsan. Na mas malinis yung deep well nila doon kaysa sa sinusupply nilang tubig. Yan na. Hello sa mga taga-Bautista Water District. Alam nyo na. Pero hindi sila naubusan ng tubig. Tsaka kahit sabihin mo na turbid yung tubig nila na may bibigay sa'yo, turbid lang naman yun. At least walang bacteria. Kumbaga, na-process pa rin nila yun. So, depende sa lugar. Hindi natin mabigyan ng tamang sagot ito. Kaya, doon dadaan ngayon yung tatawag nating pag-customize ng machine. Bakit ba nire-required namin kayo pag mag-start kayo ng water station business? Kasi yung iba, kaya hindi bumibili sa amin kasi mabusisi kami dito sa Watermax. Ano yung sinasabing mabusisi? Bibili na nga, akala niya, pag bibili, yun na yun. Hindi. Kahit may pera ka, kailangan po namin matesting yung water source mo bago namin gawin yung machine mo. At yun ang tamang proseso para yung makina makapag-produce ng maayos na lasa ng tubig, tumagal ang lifespan ng mga pyesa, mas gumanda yung quality ng produkto na ibebenta mo sa market. That's why, sabi ko nga, kailangan mo magkaroon ng advantage sa negosyong to. Kumbaga, hindi yan basta i-operate mo na lang. Yun po yun. Doon sa sagot natin sa tanong regarding sa ilang percentage ang product pag deep well at ilang percentage pag nawasa. Hindi ko siya mabigyan ng specific answer kasi it's depend on the water source na makukuha natin again at depende rin yan sa lugar. Okay, sample. Ito, pinaka magandang sample na gagawin natin. Dito sa lugar ko, sa Alcala, Pangasinan. Alcala, dito mismo sa amin. Kapag dito nag-drill po kayo ng deep well ng isang tubo at kalahati, yun yung tinatawag nating unconfined aquifer. No? Ibig sabihin, parang sa Tagalog, ang tawag nila doon is shallow water. Okay, isang tubo at kalahati, shallow water yon. Ang ganon po, malakas ang higop ng tubig, pero mataas ang total dissolved solid noon dito sa lugar namin. Ngayon, kapag tumusok ka naman dito sa lugar namin ng 6 na pirasong tubo, that is considered na po na deep well. Okay, pag sinabing deep well, ang tawag na po nun is confined aquifer na po yon. Okay, yung confined aquifer naman po, mas mababa naman ang TDS sa lugar namin kapag ganon. Ngayon, sample, lumipat tayo ng San
San Carlos, Pangasinan. Diyan lang, San Carlos lang. So paglipat mong ganyan, ang tubig na makukuha mo naman dyan, baliktad. Kapag tumusok ka ng mababaw, malabo siya pero fresh water siya. Kapag tumusok ka ng malalim, malinaw siya pero maalat siya. Vice versa. Parang mas mataas ang TDS ng deep well dyan kaysa sa unconfined aquifer. Share ko lang sa mga gawi dyan. No? Alam nyo na yan kung ikaw ay negosyante na taga San Carlos area, Malasiki, Bayambang. Ganyan ang sistema dyan. Baliktad dito sa lugar namin. So, paano ko sasagutin ngayon? Okay, ganito yun. Kasi yung land natin, yung lupa sa ilalim, ano yan may geometry na tamang sukat yan. Ano ba yung confined aquifer at unconfined aquifer na pasok na pwede mong hukayin. That's why, ang tamang paggawa ng deep well supposed to be, dapat yan, sinusukat nyo po yan bago nyo ilalim ng ilalim yung paggawa. Hindi yung pwedeng tusok lang kayo ng tusok. Dapat pag-aralan nyo rin po habang ginagawa yung poso. Kasi ang goal naman natin, makapagpalabas ka ng fresh water, hindi ng tubig alat. Okay, lipat tayo. Part ng Bukawi, Bulacan. Marilao, Bulacan. Yan. Nasa Bulacan na ako. Bumiyahe doon. No? Doon, mapansin nyo, no? Ang alt-altan tubig. Dahil sa tusok ng tusok sila doon, ang lalalim ng mga deep well dyan. Even yung halaman, pag idinilig mo ng tubig dyan, na galing sa deep well nila, namamatay yung halaman nila. Yun yung mga case-to-case basis na ang ibig sabihin po niyan, hindi pare-parehas ang nawasa natin, hindi pare-parehas ang deep well natin. May mga pagkakaiba bawat lugar. Kaya hindi natin masagot ng specific answer yung mga nagtatanong na ilang percentage ba yung nakukuha. Hindi natin masasagot yan.